Pagdadalamhati sa iba't ibang panig ng mundo para sa mga Pilipino sa Vancouver na apektado ng marahas na insidente sa itinuring na pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng syudad. April 26, Sabado, sa pagtatapos po ng pagdiriwang ng Lapu-Lapu Day sa Vancouver, isa sa pinakamalaking Filipino community event sa Canada, isang sasakyan ang umararo sa mga taong dumalo. Ang mga imaheng lumabas, dudurog sa puso ng sinumang Pilipino. Sa ulat ni Rhea Santos, isang araw matapos ang insidente, ang Filipino community sa Vancouver puno ng pighati para sa pamilya ng mga nasawi at sa lahat ng apektado ng trahedya. Tayo po ay sama-sama nagdalamhati sa pangyayaring ito. Masakit kasi paminsan-minsan lang ginagawa natin to, tapos biglang ganitong hindi inaasahan na pangyayari. Masakit talaga bilang Pilipino. Sakit, pagkagulat, dalamhati at galit. Halo-halo ang emosyon ng Filipino community dito sa Vancouver maging sa iba't ibang bahagi ng Canada. Ang masayasanang selebrasyon ng Lapu-Lapu Day noong April 26 nagtapos sa di inaasahang pangyayari. Sigawan na po mga tao. Hindi na po malaman ng mga tao kung anong gagawin. Masyado pong masakit makita. Isang araw matapos ang pagdiriwang ng Lapu-Lapu Day sa Vancouver, maagang pumwesto si Ray Torres sa isa sa mga lumalaking memorial para sa mga nasawi. Dumalo ang kanyang pamilya sa selebrasyon Sabado at ang sumunod na mga pangyayari, di niya raw maalis sa kanyang isipan. Mayroon po ako nakitang sasakyan on the corner of my eye na umaragasa. So ang una kong isip baka nawalan ng preno, pero narinig po namin ang tunog ng parang putukan. Pero pasensya na po at hindi po putukan, mukha pong mga bali-baling buto na niregasa nung sasakyan. This is the darkest day in our city's history. Last night, as thousands of members of Vancouver's Filipino community gathered for an important cultural celebration, the actions of a single person shattered our collective sense of safety. Pasado alas 8 ng gabi, April 26, nang araruhin ng itim na SUV ang mga tao sa isang kalsada sa South Vancouver. Nakapwesto roon ang mga food truck kung saan pami-pamilya, magkakaibigan ang naglalakad. Higit 10 ang patay at 12 ang sugatan. Ang ilan nasa kritikal na kondisyon. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng SUV. Idiniin na hindi act of terrorism ang insidente. The person we have in custody does have a significant history of interactions with police and healthcare professionals related to mental health. There are many unanswered questions about why this horrific crime happened, the motive of the person who did it, and whether anything could have been done to prevent it. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nagsimula na ang pag-aalay ng kandila, card at bulaklak, Pilipino man o hindi, sa isang memorial sa lugar. Nag-decide kami mag-asawa na bumili ng bulaklak at mag-alay man lang. Dahil syempre, kababayan din po natin kung sino man yung mga nasawi. Gusto lang namin magbigay ng kahit konting paggalang. Nakakalungkot kasi. Sa mga naapektuhan po ng pangyayari, ako po ay nakikiramay. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.